Maligayang pagdating sa aming channel. Dito, isasama ka namin sa isang kakaibang paglalakbay sa mundo ng mga abandonadong istruktura. Sama-sama nating tuklasin ang mga bahay, gusali at iba pang lugar na niluma at kinalimutan ng panahon. Pinagsama-sama namin ang mga karanasan mula sa iba't ibang explorer upang mas maintindihan at maramdaman mo ang bawat kwento sa likod ng bawat sulok. Tara, samahan mo kami sa mga nakaraan at saksihan ang mga misteryong bumabalot sa bawat pader. Mag-subscribe, mag-like at i-on ang notification para updated ka sa mga bagong uploads araw-araw. Maligayang pagbalik sa inyong lahat sa Bros of Decay. Ako si Leslie at kakabiyahe lang namin ng 1,000 kilometro papunta sa isang abandonadong lugar. Ito ay isang abandonadong kastilyo na bibisitahin namin pero tulad ng nakikita ninyo, gabi na ngayon. Literal na 3:00 ng madaling araw. Ipapakita ko sa inyo 2:56 na ng madaling araw at nasa France kami ngayon. Ngayong gabi, matutulog kami sa isang abandonadong kastilyo. Unang beses kong matutulog sa isang abandonadong lugar kaya talagang excited ako. Tara, tignan natin ang lugar na ito. Okay, mukhang handa ka na rin dahil nakikita ko sa mukha mo. Nakahanap kami ng lugar na matutulugan sa loob ng kastilyo at inayos ko na ang sleeping bag ko at lahat ng gamit ko. Ang lugar na ito ay talagang kahanga-hanga. Tignan ninyo ang kama na nasa harap ko. Sa lahat ng na-explore ko, ito na siguro ang isa sa pinakamaganda at pinakamaamusay ang disenyo na kama na nakita ko sa buong buhay ko. At may pribileyo akong matulog sa kwartong ito. Wow! Ipapakita ko muna sa inyo ang lugar na ito sa gabi bago natin ito makita sa liwanag ng araw. Talagang napakaluma na at maraming bahagi ang nasisira. Maraming taon na itong pinabayaan. Gaya ng nakikita ninyo. Halos gumuho na ang buong kisame. Jeron, parang isang Panginoong ka na paakyat sa iyong silid. Ito ang aking silid. Napakagandang lugar, pero makikita mo rin ang matinding pagkasira dito. May kakaibang pakiramdam kapag naglalakad ka rito sa gabi. Talagang nakakakilabot. Hindi pa ako nakaranas ng ganito sa buong buhay ko. Papunta ako ngayon sa isang silid ng bata dito. Oh, parang bumibigay ang sahig. Maglalakad ako ng napakaingat dito. Napakaingat. Sa tingin ko napunta kami sa tore ng kastilyo. Ito ang tore at may banyo sa loob. Wow! Parang hindi ka panipaniwala ang karanasan na matulog sa lugar na ito. Hindi ko pa rin lubos maisip. Ang natitirang bahagi ng kastilyo ay ipapakita ko sa inyo bukas ng umaga sa isang magandang dokumentaryo na gagawin ko tungkol sa lugar na ito. Sa tingin ko, oras na para matulog na yon. Halos 4:00 na ng umaga. Matutulog na ako. Jeron, sana magkaroon ka ng magandang gabi at magkikita tayo bukas ng umaga. Siguro mga 10:00 ng umaga dahil hindi ako gigising ng maaga. At sa tingin ko, siya rin. Paalam muna. Kita-kits bukas ng umaga. Sana. Ngayon ay maglalakbay tayo pabalik sa kasaysayan. Nagsimula ang kwento noong ika-18 siglo at nagpatuloy sa loob ng mahigit 200 taon. Ito ang kwento ng pamilyang Bolle, isang mayaman at makapangyarihang pamilyang Pranses na kumita ng malaking pera mula sa malalaking kumpanyang pang-agrikultura sa paligid ng kastilyo. Ngayon, makalipas ang maraming taon, pumanaw na ang huling may-ari ng lugar na ito na si Bossier Bolle. Matagal nang walang nakatira ang kastilyo. Ngayon ay dadalhin namin kayo sa loob at ipapakita ang lahat ng naiwan ng pamilyang ito. Maglakbay tayo sa isang pakikipagsapalantayan na hindi malilimutan. Magandang umaga sa inyong lahat. Kakagising lang namin at literal na natulog ako agad at ngayon lang nagising. Wala akong napansin na kahit ano.
Akala ko magigising ako dahil sa katahimikan ng kastilyo o kung anuman, pero hindi. Natulog ako ng mahimbing. Jeron, gising ka na. Nakapagpahinga ka ba ng maayos? Oo, gising na ako. Okay, napakaganda. Bumangon na tayo at simulan ng napakagandang pag-explore na ito. Siyempre mga kaibigan, ito ay isang abandonadong kastilyo at hindi ako maaring mag-explore ng ganitong lugar suot ang normal kong damit. Kaya muli, dinala ko ang special kong kasuotan para sa pag-explore ng kastilyo. Kaya magbibihis muna tayo. Ayos! Handa na akong mag-explore ng lugar na ito. Simulan na natin ang video. Mga kaibigan, nasa loob na tayo ng kastilyo ni Ginoong Bossier Boli. Sa tingin ko, Boli ang apelido niya. Ito ang kastilyo ng pamilyang Bossier Boli. Mula pa noong 1800s, dito na naninirahan ang pamilya sa napakagandang lugar na ito. Ngayon ay ipapakita ko sa inyo ang bawat silid at ang magagandang bagay at alaala na naiwan ng pamilyang ito. Tignan niyo ito. Ang unang silid na kinaroroonan natin, ang malaking sala, ay isa sa mga pinakanatatanging silid na nakita ko sa isang abandonadong kastilyo. Ang disenyo nito at bawat detalye ay talagang pinag-isipan. At ang unang bagay na agad na nakakaagaw ng pansin ay ang wind piano na nasa gitna ng silid. Napakagandang piraso. Talagang kahanga-hanga. Tignan natin kung mabubuksan ko pa ito. Pasensya na po. Ayaw na nitong bumukas. Tumutunog pa rin ito ng kaunti pero wala na sa tono. May upuan sa harap nito. Dati raw umuupo rito ang may-ari na si Monsieur Boli at tumutugtog ng piano hanggang gabi. At sa tabi nito ay ang malaking pader na puno ng stante ng libro. Hilig siya sa literatura. Mayroon daw siyang imperyo ng hotel sa pagkakaalam ko kahit hindi ako sigurada. Maraming encyclopedia at mga aklat sa literatura. Tignan natin kung ano ang nasa loob. Ang seksyon ng libro. Ang ilan sa mga librong ito ay aamog na dahil mahigit 15 taon nang abandonado ang lugar na ito. May mapa pa rito ng mga natural na parke ng France. Sa ibabaw ng fireplace ay isang malungkot na tanawin. Ang magandang painting na dati ay nandun ay unti-unti nang nasisira at naaamog. Nakakalungkot makita ang ganito. Napakagandang lugar. Isipin ninyo kung paano dati na may apoy sa fireplace habang tumutugtog siya ng piano. Napakagandang tanawin siguro noon. Kapag tinignan mong mabuti ang fireplace, makikita mo pa na nakaukit dito ang korona ng pamilya. Nandun pa rin ang mga gamit ng fireplace. Ang mga librong ito naman sa kabilang side ay halos puro amog na. Nalulungkot ako sa ganitong tanawin. Ito ang kanilang nag-iisang anak na babae. Hindi ko pa alam ang pangalan niya. Sana malaman ko habang iniikot ko ang lugar na ito. Napakaganda niyang babae noon. Mukhang kuha ang litrato noong 1950s or 1960s batay sa kulay nito, kaya malamang matanda na siya ngayon. Alam ko na pumanaw na si Ginoong Bossier Boli pero maaring buhay pa ang kanyang anak. Mayroon pang mga libro dito. Ang painting sa mga pader ay talagang nakakamangha. Sa itsura nito, parang hindi ito tanawin ng kanayrunan ng France, mas parang Greece o kaya naman ay Italy. O kaya naman ay Italy. Makikita natin ang isang Romanong palasyo sa itaas na may lawak sa likod. May isang lalaking tumutugtog ng harp. Wow, nakakamangha. Ano kaya ang nakasulat dito? May inscription dito. At mayroon silang maliit na hagdan na parang muebles na pwedeng buksan para sa karagdagang imbakan at para maabot nila ang libro sa matataas na estante. Ganito nila ginagawa noon. Napakagandang disenyo. At mula rito ay dadalhin tayo ng arko papunta sa kanilang dining area. 3 lamang silang nakatira dito, ang ina, ang ama at ang anak, kaya hindi nila kailangan ng malaking dining area.
Makikita natin na may mga upholstered na upuan sa paligid ng mesa. Makikita ninyo rin ang simbolo ng pamilya na nakita rin natin sa fireplace. Isang korona lamang ito, isang gintong korona, pero naniniwala ako na ito ang sagisagag ng pamilya dahil makikita ito sa halos lahat ng bahagi ng kastilyo. Wow! Kita ninyo, ito ang dahilan kung bakit iba ang mga kastilyo kumpara sa mga bahay. Bawat silid ay may sariling disenyo at kakaibang pagkakagawa. Ang mga muebles dito ay talagang akma sa silid, akma sa kisame, sa kulay, sa lahat ng detalye. Ngunit may sirang piraso dito, isang basag na plato. Nakakalungkot talaga. Matagal nang nasisira ang lugar na ito. Nahulog ang painting mula roon at nabasag sa maraming piraso. Ayokong makita ng ganito. Noong mga panahong iyon, malamang may mga tagapaglingkod dito at ito ang trolley na ginagamit nila para dalhin ang pagkain. Ngayon ay napaka-unstable na nito. Makikita ninyo rin ang ilang garapon ng langis dito sa itaas. Mayroon pa ring ilang kubyertos dito. Magaganda ang mga ito. Tingnan nyo, ang mga tinidor ay gawa sa brass, may kakaibang disenyo at hugis, malamang ay ginawa ng mano-mano. May iba pang mga painting sa itaas at sa tingin ko ito ang fireplace. Wow! May natitira pang abo dito, ngulit mayroon silang takip na ginagamit para itago ang fireplace. Napakagandang disenyo. Mayroon ding mga kakaibang mukha na disenyo sa itaas. Wala akong nakikitang pirma sa kanila, ngunit nakapatong sila sa ginintoang lagayan ng statwa. Wow, napakagandang lugar. Narito muli ang parehong uri ng upholstered na mga upuan. Ang isa nito ay kapareho ng nasa ilalim ng mesa. At dito naman ay may ibang disenyo, ngunit muli ay may korona sa sulok ng upuan. Napakaganda. Dumaan tayo sa pintuang ito, pero bago yon, tingnan nyo ang painting ng mga bulaklak sa itaas. Wow! Dadalhin tayo nito sa ibang bahagi ng kastilyo. Dito naman nagtatrabaho ang mga tagapaglingkod noon. Makikita ninyo sa disenyo, medyo magaspang at hindi gaanong pinaganda ang kahoy. At papasok tayo ngayon sa isa pang silid. Dito naman ay may 2 kama, pero iisa lang ang anak nila. Kaya siguro maswerte siya at may 2 kama. Pero baka sa tingin ko silid ito ng bata dahil may stroller dito. Pero may punto ka, posible ring ito ang silid ng mga manggagawa. Oo, makikita rin sa frame ng kama, gawa ito sa bakal, hindi masyadong magarbo. Tama, tama. Magandang punto. Sa tingin ko, tama si Jeroen dito. Pero kahit silid ng manggagawa ito, maganda pa rin ang disenyo ng mga dingding na may wallpaper at maayos pa rin ang mga kurtina. Karaniwan sa mga kastilyo, ang mga silid ng manggagawa ay napakasimple at minsan ay pangit pa nga kung tutuusin. Halika rito at tingnan ninyo. Wow! May fireplace dito. Dinisenyo pa nila ang harap nito na may parang mga sombrero o dekorasyon. May magagandang ukit ng mga mukha na gawa sa bakal. May marble pa sa ibabaw. Wow! Baka kalaunan ginawa nila itong guest bedroom matapos tumigil ang mga tagapaglingkod na pagtrabaho dito. Narito pa ang mga kumot at ito nga ang 2 kama kung saan natutulog ang mga tagapaglingkod noon. Wow! Medyo basa na ang mga ito. Makikita rin sa itaas ng kama ang maraming relihiyosong larawan, si Jesus sa dingding at si Maria sa kabilang panig. Noong mga panahong iyon, napaka-relihiyoso ng mga tao at hanggang ngayon, isa pa rin ang France sa mga bansang may malalim na relihiyon. Tingnan nyo ang kahon na ito. Wala nang laman pero may tapisterya sa ibabaw at magagandang ukit sa kahoy sa ibaba. Nagkaroon ako ng eksaktong ganitong radyo sa bahay noong bata ako.
Siguro magtataka kayo kung bakit may ganito akong radyo. Ibinigay kasi ito ng tiyo ko. Napakagandang radyo. Marami akong pinatugtog na musika gamit ito. Gusto ko ang style nito at ang mga musikang pinapatugtog ko rito. Magandang radyo talaga. 60 hanggang 70 taon ng edad nito noong nakuha ko, kaya malamang mas matanda pa ang isa nito ayon. 23 taong gulang na ako ngayon. Ang maliit na upholstered na kahon na ito ay malamang lalagyan ng alhas at may larawan ng papa rito sa itaas. Talagang nakakalungkot. Napakabilis ng pagkasira ng lugar na ito. Halos bumabagsak na ang buong kastilyo at sa tingin ko lampas na sa pagkakakumpuni. Iniisip ko kung bakit may stroller sa silid na ito. Ito ay halos sira na rin. Noon ginagamit ito para dalhin ng mga bata. Isa pang bagay, ang radiator dito. Sa karamihang silid sa kastilyong ito, ang radiator ay nakatago ng maayos sa magagandang kahoy na disenyo ng silid. Pero sa silid na ito, lantad ito. Makikita ang mga tubo at pati ang mga kable ng kuryente. Ibig sabihin nito na silid ito ng silid ng manggagawa. At tingnan nyo ang kampana na ito sa itaas. Kapag may gusto ang may-ari, maaring gamitin niya ito para tawagin ang mga tagapaglingkod. Sa tingin ko ganoon nga. Ngayon, pupunta tayo sa kusina. Ito ang bahagi ng imbagahan ng kusina. Tray para dalhin ng pagkain sa mesa. Maraming bote ng alak dito. Siyempre, napakahalaga ng alak sa isang kastilyong Pranses. Pero wala nang masyadong makikita dito. Pumunta tayo sa pangunahing bahagi ng kusina. At muli, hindi ito magarbo dahil hindi naman pumapasok dito ang may-ari. Hindi ito lugar para sa kanya. Hindi siya dumadaan dito. Pumapasok siya sa kastilyo sa ibang pinto. Dito naghahanda ng pagkain ng mga tagapaglingkod para sa may-ari. Makikita ninyo ang isang napakasimpleng kalan. May kaldero dito, malamang ginagamit para magpakulo ng tubig. Napakaitim na nito dahil sa maraming taong paggamit at usok sa apoy. At ito naman sa tingin ko ay mga waffle iron o panghunig ng cookies. Hindi ako sigurado. Kung nasa Belgium ito, sigurado akong waffle iron ito dahil kilala ang Belgium sa waffles. Maganda ang kalan at ang exhaust. May nakakaalam ba kung ano ito? Hindi rin ako sigurado kung ano ang tinitingnan natin dito. Talagang hindi ako sigurado. Ito ang pintuan ng pagpasok para sa mga manggagawa. Okay, napaka-interesante. Magpatuloy tayo. May coat hanger pa dito para pagsabitan ng mga gamit. At ngayon, papasok tayo sa bahagi ng kastilyo na para mismo sa may-ari, kay Monsieur Boily. Wow! Ito ang malaking entrance hall ng kastilyo. Ang hagdan na papunta sa mga silid sa itaas. Makikita rin nyo ang maraming sunang disa dito mula sa kanyang mga pangangaso sa mga kagubatan sa paligid ng kastilyo. May mga hunting hat din dito. Pero ako at si Jeroen ay mas maiinteresado sa mga baul na ito. Mukhang silang mga baul ng pirata, may mapa sa tabi. Ngulit walang laman ng mga mapa. Gusto ko sanang makita ng treasure map. Pero wala. Nakakalungkot talaga. Wala talaga. Pero napakagandang tanawin pa rin. Wow! Ang hallway na ito ay talagang kahanga-hanga. Dito naman ay may backpack o bag. Mukhang ginagamit ito ng mga negosyante o doktor noon. Hindi ko alam kung paano ito bubuksan. Hindi talaga ako sigurado. Hindi na rin ako mag-aabala na buksan ito. Ngunit sa itaas ay may iba pang mga painting. May isang karwaheng hinihila ng kabayo na may maraming aso at isang mga ngaso sa tabi nito. Wow, may marami pang sungay ng usa doon sa itaas. Ito kaya ang pangunahing pintuan ng lugar. Makikita ninyo ang maliit na note na isinulat ko at inilagay dito. Itong painting na kailangan kong ilipat sa tabi. Oo, tama. Dito pumapasok ang may-ari ng kastilyo. Ito ang kanyang pangunahing pintuan. May napakalaki at napakabigat na shutter sa harap nito. May isa pa akong kailangang ipakita dito sa hallway. At iyon ay ang mga wardrobe na ito. Halos hindi na sila mabuksan dahil sa tagal ng panahon.
Dito inilalagay ng may-ari ang kanyang mga jacket at kinukuha kapag lalabas siya ng bahay. Makikita ninyo na may mga coat at jacket pa rin sa loob ng wardrobe. Wow! Mukhang para sa pangangaso ang mga ito. Napaka-interesanting makita. Nandito pa rin kahit ang mga sombrero. Gagabi nang matulog kami sa lugar na ito, nakarinig kami ng ilang putok ng baril sa kagubatan sa paligid. Ibig sabihin ay may mga taong nangangaso, kaya malinaw na lugar ito para sa pangangaso. Narinig mo rin yon, di ba? Okay, ngayon ay umakyat naman tayo sa ikalawang palapag. Itong napakagandang hagdan papunta sa pinakataas na palapag ng kastilyo. Wow! Tingnan ninyo ang napakalaking sungay ng usa na nakasabit sa dingding. Marahil ito ang pinakapinagmamalaking pag-aari niya at pinakamahalagang tropeyo mula sa kanyang karera sa pangamaso. May mas marami pang sungay dito sa itaas. Magpatuloy tayo papunta sa pinakataas na palapag ng kastilyo. At ang unang silid na napuntahan natin ay ang maliit na hallway na ito. Isang maliit ngulit maaliwalas na hallway. Ang unang napansin ko rito ay ang mga kurtina sa magkabilang panig. Maari mo silang isara ng ganito. Ay, wala pala itong rail. Bakit kaya may mga kurtina dito? Baka para lang sa dekorasyon. Ibabalik ko na lang silang ganito. Wow! May maliit na upuan sa sulok kung saan maaring umupo at pahinga. Marahil hindi ito madalas gamitin, ngunit makikita ninyo na ang pagkasira ay napakalala na dito sa itaas. Tingnan ninyo ang kalagayan ng upuang ito. Wow! Halos nagkakallas na. Pati ang mga estatwang kahoy ng mga babae ay nasisira na rin. Naputol na ang kamay niya. May hawak siguro siya noon. May maskara. Maskara ni Kip. Hindi pala ito maskara. Estatwa lang ito. Mali lang ang tawag ko. May magandang painting sa itaas nito ng isang lalaking nakaupo sa magandang posisyon. Ganito kinukunan ng portrait ang mga tao noon. At itong nasa banda rito ay napaka-interesante rin. Ang mga ito ay mga kupon o mga ticket para sa auction. Oo, sa tingin ko para sa auction nga ito. 1984. Ginagamit ang mga ito kapag pupunta sa auction para markahan ang mga bagay na bibilhin o ilalagay sa bid. Wow! May group picture pa dito. Tingnan ninyo ang mga mararangal na tao na nasa larawan. At ang mesa na nasa harap natin ay isang mesa para sa accounting. Maari mo itong isara ng ganito. Dito ginagawa ng mga tao noon ang kanilang accounting o pagtatala ng pera. May spinning wheel din sa gilid. Umiikot pa rin ito. May projector din dito. Dito inilalagay ang film roll at maaari itong mag-project ng video o larawan sa dingding. Ngunit ang pinakakahanga-hanga rito ay ang koleksyon ng mga libro na naipulin nila sa paglipas ng mga taon. Tingnan ninyo, may maliliit at malalaki. Ito ang pinakagusto ko. Mukhang gintoong libro. Nakikita mo ba sa kamera? Oo, hindi sila nabubuksan. Hindi nga. Ibabalik ko na lang itong maayos. May iba pa rito. At lahat sila ay may sariling paglalarawan o label. At itong isa naman, mukhang parapula ito. Napakalaki. May bola din dito. Dito sila ipinanganak na may takip na parang wallpaper. Pero hindi ito karaniwang wallpaper. Parang karpet o tapiserya ito kung saan maaari pa nilang itago ang makable ng kuryente sa likod. Napakaraming silid sa kastilyong ito, syempre. Noong 1800s, napakalalaki ng mga pamilya. Ngunit kalaunan, unti-unti silang nabawasan at nawala sa paglipas ng panahon. Marami silang mga silid tulugan dito at ito ay isa na namang silid ng bata gaya ng makikita ninyo. Kahit makalipas ang maraming taon, ayos pa rin ito. Nandito pa rin ang unan. Mayroon ding mga plato sa dingding na may mga ukit na mukha. At muli, malamang ito ay larawan ng dating may-ari ng lugar. Isa ito sa mga tradisyon sa France, ang pagbibigay galang sa inyong mga ninuno. Karaniwan din na may sariling washing table sa loob ng silid. Nandito pa rin ang mga gamit sa pag-ahit at sa ibaba ay may maliit na bide, isang napakasimpleng uri ng bide. Gusto ko ang maliit na muebles na ito. Wow,
May iba pang mga relihiyosong simbolo. At dito naman sa mesa, nakita ko ang pangalan at maraming impormasyon tungkol sa pamilya. Hindi ko ipapakita ng detalyado ang mga liham dahil maaring matukoy ang lokasyon mula sa mga ito. Ngunit ito ay isang sulat kamay na liham mula noon na wala namang inilalantad na personal na impormasyon. Kaya hawak natin ngayon ang isang sulat kamay na liham mula sa nakaraan. Ngayon ay umakyat pa tayo sa itaas. Napakaraming kalat dito. Mag-ingat sa salamin sa sahig. Papasok tayo ngayon sa isang silid na nasa ibabaw mismo ng silid ng mga manggagawa. Makikita ninyo na may 2 kama rin dito, ngunit ang mga ito ay slate beds, napakagagandang kama. Ang mga kama sa ibaba ay gawa sa bakal at hindi ganoon kaganda. At gaya ng sinabi mo, ang radiator dito ay may kahoy na takip sa ibabaw upang mas maganda itong tingnan. Makikita ninyo ang larawan ng isang kolonel mula sa hukbong Pranses sa ibabaw ng fireplace. Gusto ko ang kanyang bigote. Wow! Kapag tumayo ka sa harap ng fireplace sa silid na ito, makikita mong pumapasok ang liwanag mula sa labas. Siguro patayin ko muna ang ilaw para makita ninyo. Ang liwanag mula sa chimney ay direktang pumapasok sa fireplace. Wow! Bubuksan ko ulit ang ilaw. Sandali lang. Ayan na. Ang salamin sa itaas ng fireplace ay napakaganda rin. Gusto ko rin ng mga kahon na ito. At may diploma sa itaas. Pero hindi pala ito diploma. Parang mga ticket ito o dokumento para sa isang auction o isang venue. Ano kaya yun sa likod ng upuan? May rocking chair dito sa harap pero gusto kong tingnan kung ano ang nasa likod nito. Isa pa itong upuan. Pwede mo bang ilapag ang kamera at tulungan mo ako? Ilagay mo sa mesa para makita pa rin ng mga tao. Ano kaya ito? Oo. Tinatawag namin itong brancard sa Dutch pero nakalimutan ko ang tawag dito sa Ingles. Parang emergency bed o stretcher kung saan inilalagay ang isang taong nahimatay, halimbawa sa digmaan o sa isang laro sa soccer, para dalhin sa emergency room. Napakalumang disenyo nito. May mga paa pa ito sa magkabilang gilid para maiposisyon ito sa sahig. Nakikita mo? Pero ang sayo'y wala na ang mga yun. Napakagandang bagay na natagpuan natin. Oo ma, mukhang pang-militar. Tama, mukhang pang-militar talaga. Wow, gustong-gusto ko ito. At syempre ang rocking chair na nasa harap nito kanina. Makikita rin ninyo ang mga botas sa sulok ng silid. Mga botas ng militar. Napakagandang bagay ang natagpuan natin. Ibinalik namin ng maayos ito sa sulok. Napakahalaga kapag nag-e-explore na ibalik ang bagay sa kung saan natin sila nakita. Napakaganda ng rocking chair na ito. At ngayon naman ay may 2 berdeng kama dito. May berdeng kumot din. Ang mga ito ay slate beds, napakatibay na kahoy na halos hindi na ginagawa ngayon. Gusto ko ang estilo nito. Ang nightstand na ito ay natatabunan na ng mga debris na nahuhulog sa kisami. Isang beauty box para sa isang babae. May balahibo pa sa loob. Wow! Ang mga alahas ay inilalagay sa ibabang bahagi. May isa pang larawan ng isang kolonel mula sa hukbong sa itaas. At muli, napakaganda ng kanyang bigote. Mayroon din silang bench dito. Isang chaise-longue bench. Hindi eksaktong chaise-longue, parang sofa rin. At muli, ang berdeng disenyo ng lahat ng bagay sa silid ay magkakatugma. Napakaganda. May oil lantern dito. Noong 1800s, nang itayo ang kastilyong ito, naglalakad ang mga tao sa gabi dala ang ganitong oil lantern. Maiisip niyo ba yun? Natutulog na ba ang mga bata? Oo, nasa kanilang mga kama na. At pagkatapos ay maglalakad ka sa kastilyo dala ang ilaw na ito. Pero ngayon syempre, hindi na ito ginagamit. Wow! Doon sa ibaba ay parang ibabaw na bathtub kung saan pinaliliguan ng mga bata noon. May maliit na laruan din na malamang ginawa ng bata sa paaralan. Wow! At ngayon ay papasok tayo sa tore ng kastilyo kung saan naroon ang banyo. Nasa loob na tayo ng tore ng kastilyo na nakita ninyo sa labas. Halos lahat ng bagay ay naiwan pa rito. Mga pabango mula pa noon. Makikita ninyo isang bote na may nakasulat na Hair Restorer. Nabibili ito noon sa butika. May nakasulat dito sa Ingles at French. Napaka-vintage ng mga bangkok na ito.
Wow! Matagal nang hindi gumagamit ang banyong ito. May bathrobe nga ang nakasabit sa dingding. Bago ko ipakita ang silid na ito, gusto ko munang ipakita ang balkonya sa labas. May balkonya ang kanilang silid. Wow! Maaari kang lumagas dito. Ang dating napakagandang hardin ng kastilyo ay ngayon ay tinubuan na ng napakaraming halaman. Dito sila umuupo sa umaga, inumin ng kape at tinatanaw ang kanilang lupain. Wow! Ito ang tore sa likod namin. Makikita ninyo ito sa labas. Napakaganda. Ayokong mapunit ang damit ko. Ngayon ay may isa pang silid tulugan. Hindi ito ganoon kaganda kaya hindi ko na ito ipapaliwanag ng detalyado. May ilang bagay lang akong ipapakita. Ang wall clock na ito, Bruguier, gawa sa Belgium. At mayroon ding vintage heater dito sa nightstand na talagang gusto ko. Tignan ninyo ang power socket na ito. Yun lang. Ito naman ay isa na namang slate bed na matibay pa rin kahit makalipas ang maraming taon, gaya ng lagi kong sinasabi. Pero punta tayo sa banyo dahil mas interesante ito. Tingnan ninyo ang disenyo ng banyong ito. Halos lahat ay gawa sa asul na tiles at may asul na kurtina na nagsasara sa bathtub. Hindi na ito gumagana ngayon, pero napakagandang disenyo pa rin. Dito sa gilid ay inilalagay ang mga sabon sa mga maliliit na lalagyan. Bakit kaya may timer sa toilet? Sukat ba ito kung gaano kakatagal naliligo sa bathtub? Hindi ko alam. May shower head pa na nakakabit sa lababo, malamang para maghugas ng buhok sa umaga. Hindi pa ako nakakakita ng ganitong bagay dati. Wow! Tingnan ninyo ang atensyon nila sa detalye sa banyong ito. Bawat maliit na bagay. Kahit ito ay may asul na tiles. Ang scrubber ay may asul din. Ang lalagyan nito ay may asul. Kahit ang lalagyan ng toilet brush ay gilawa sa parehong disenyo. Iyan ang antas ng detalye na inilalagay ng mga taong ito sa kanilang mga kastilyo, kahit ang mga oil lamps ay ginawa rin sa parehong estilo. Oh, may dalawang paru-paro sa silid na ito. Siguro maaari natin silang pakawalan. Bubuksan ko ang bintana para makalipad sila palabas at maging malaya muli. Okay, iiwan na natin sila. Mag-ingat sa lampara. Ngayon, papasok tayo sa isa pang silid tulugan. At sa tingin ko, ito ang silid ng anak na babae. Dahil ang unang makikita ninyo rito ay ang larawan niya sa ibabaw ng kama. Ito ang parehong larawan na nakita natin sa ibaba, ngunit dito ay mas matanda na siya. Magandang silid tulugan ito, gaya ng makikita ninyo. Maayos pa rin ang kama. Ngunit muli, makikita ninyo ang matinding pagkasira ng silid. May fireplace din siya sa kanyang silid na sinisindihan niya sa gabi. May maliit na kahon ng alahas na may disenyo ng isang babaeng nag-aalaga ng bata. Oh, may maliit pa ang kwintas niya na naiwan dito. At sa itaas ay makikita ang painting ng lawa ng kastilyo na may kastilyo sa likod. Nakaukit mismo ito sa dingding ng kanyang silid. Ngayon ay may mga libro dito sa mga book rack. Le Papin. Mukhang malaking tagahana siya ng mananulat na ito gaya ng makikita ninyo. Pare-pareho ang mga libro. May mesa dito para sa pag-aaral. Marahil ay pumapasok siya sa paaralan at dito niya ginagawa ang kanyang mga takdang aralin. Ngulit ngayon, ang mga sapot ng gagamba ay sumasakop na ang lugar at pati mga halaman ay tumutubo na sa loob. May maliit na hallway dito. Hindi ganun ka-interesante ngunit papunta ito sa mas mataas na bahagi ng gusali. At muli, isa na namang silid tulugan. Alam kong iniisip ninyo, oo, isa na namang silid. Hindi ko na rin ito ipapaliwanag ng madetalye dahil hindi ito ganun ka-interesante. Pero may nakita akong isang bagay dito. Isang painting ng isang babae sa dingding. Hindi ako sigurado kung sino siya o kung sino ang kinakatawan niya sa pamilya. Mayroon ding telepono dito sa mesa. Wow! May mga damit pa rin sa wardrobe. Sino kaya ang mag-iiwan ng mga damit sa loob ng aparador? Iyan ang tanong na matagal ko nang itinatanong sa sarili ko ng loob ng 5 taon na paggawa ng mga video na ito. Nakakabaliw isipin na iniiwan lang ng mga tao ang lahat ng kanilang gamit. Isang laro ang kabayo. Gusto ko ito. Oh, ito ay isang sketch ng Notre Dame bago ito nasunog. May tore pa ito noon. Napakagandang simbahan. Hindi ko pa ito napupuntahan kahit na malapit lang sa France. May isa pang banyo dito. Ang isang ito ay halos puro gawa sa kahoy ang dingding. Wow! Pero ngayon, maghanda kayo dahil pupunta tayo sa isa sa pinakamakamanghang silid sa buong kastilyo. Bubuksan ko ang pintuwing ito.
Ito talaga ang silid na pinuntahan namin sa kastilyong ito. Maniniwala ka ba, Jaron, na dito tayo natulog kagabi? Pinag-uusapan lang namin ito. Nakakabaliw isipin. Ito ang pangunahing silid tulugan ng kastilyo. Dito natutulog si Genovong Boli, marahil kasama ang kanyang asawa. Ito na marahil ang isa sa pinakamakamanghang kama na nakita ko sa buong karir ko sa pag-explore ng mga abandonadong lugar. Tingnan ninyo mong obra maestrang ito. Talagang hanga-hanga. Ngunit sa kakaibang dahilan, natatakpan ng buong kama ng kung ano klaseng basura. Hindi ko alam kung ano ito. Hindi ko rin ito hahawakan. Mukhang hindi ko rin alam kung ano talaga. Baka dumi ng hayop. May mukha ng anghel na nakaukit sa korona ng kama. Napakagandang pagkakagawa ng kahoy nito. Nakita mo ba ang loob nito? Napakagandang pakiramdam sigurong magigising sa isang silid na tulad nito. At naranasan nga namin yan kagabi. Napakagandang karanasan. Oh, may isa na naman sa mga lumang radyo nito sa nightstand sa tabi ng kama. Nabubuksan kaya ito? Napakalaki ng nightstand na ito. Marami kang mailagay na gamit dito. Wow! Ano kaya ito? Mask ba ito para sa paghinga? Oo nga eh. Isara na natin ito. Kahit ang mga kortinas ay tugma sa estilo ng kama. May magandang upholstered na upuan dito sa tabi. Tingnan natin kung may natira pang damit sa aparador. Oh, hindi pala ito aparador para sa damit. Mas para ito sa mga kagamitan. May mga labels pa sa loob. May mga kaset pa noon na naiwan dito. Ano kaya ito? Parang radio player o baka MP3 player. Gawa sa Hong Kong. Hindi na masyadong nakikita ngayon ang mga produktong gawa sa Hong Kong. Halos lahat ay gawa na sa China. Ito naman ay isang journal tungkol sa kita o revenue. Marahil ay financial book. Nagkakahalaga ito noon ng 50 francs. Ang journal na ito ay mula pa 1922. 100 taon na ang nakalilipas. Wow! Gustong-gusto ko ang sofa dito sa sulok ng silid. Napakaganda ng upholstery nito. Napakagandang piraso. May payong pa nga sa ibabaw. Ito ang mga payong na laging dala ng mga babae noon. Ginagamit nila habang naglalakad sa mga gardin ng kastilyo o sa mga bayan. Ayaw nilang masikatan ng araw. Noong panahong iyon, ang maputing balat ay simbolo ng kagandahan at karangyaan. Kaya ginagamit nila ang mga payong na ito para protektahan ang kanilang sarili sa araw. Ngayon naman, gusto ng karamihan na magkaroon ng tan sa balat. Pero noon, ang maputi ang itinuturing na elegante. May mesa rin dito. Dito inilalagay ang mga bote ng inte. May panulat pang ang naiwan dito. Isinasawsaw ito sa inte para makapagsulat sa papel. Wow! Magandang kahon. Oh, ito ay isang fire screen. Ginagamit ito para takpan ng radiator. May heat screen sila sa harap nito. Oh, nahihila pala ito palabas. Wow, ngayon ko lang napansin. Maari mong tanggalin ito. Sa tingin ko, palaging nakalagay ito sa harap ng radiator. Wow, may palaman sa likod nito. Hindi ko alam kung ano iyon. Hindi ito wallpaper. Iba ang material. Napakaganda. May isa pa akong ipapakita sa inyo. Oh, sandali, bago tayo umalis. Tingnan ninyo ang kundilya dito. Ang lampara at lahat ng bagay. Wow! Ngayon ay babalik tayo sa hallway at dadalhin ko kayo sa pinakahuling bahagi ng bahay, ang attic. Isang lugar kung saan iniimbak ang mga alaala ng mga taong nanirahan dito at marahil ay marami pa tayong makikitang bagay doon. Wow! Parang isang malaking tambakan ng mga lumang bagay. Wow! Tingnan ninyo ito. Mayroon pa tayong nakikitang bahagi ng kanyang koleksyon ng mga insekto. May paru-paro. 2 paru-paro nga. Narito pa ang isang bahagi ng kanyang koleksyon ng mga insekto. Wow! Halos nasira na ang mga specimen dito. Gusto ko munang pumunta sa bahaging ito. Maraming mga candle holders at mga lumang bagay na dati ay ginagamit sa kastilyo at ngayon ay nakaimbak na lamang dito sa attic. Kung may isang antiques dealer na makarating sa attic na ito, sa tingin ko mababaliw siya sa dami ng makikita niya. Oh Diyos ko, napakainit dito sa itaas. Oh, ito ay interesante. Maraming painting na nakapatong dito sa ibabaw. Pero mukhang relief map ito ng Alps, ng French Alps. Makikita ninyo ang ilang lawa sa ibaba at ang mga gilid ng bundok.
At sa ibaba nito ay may mga painting. Wow! Mukhang parang gawa ng mga Maya ang mga ito. Pool table ba ito? Oo, pool table nga. Tingnan nyo ito. May pool table dito sa attic. Wala na ang dekorasyon sa itaas nito. Wow, napakaraming bagay. May frame ng kama sa gilid. Inalis ito at inilagay dito sa attic. Malamang matagal na itong narito. Hindi naman siguro daan-daang taon pero napakatagal na. Gusto ko ring ipakita sa inyo ang isa pang tanawin ng likod bahay. Oh, may malamig na hangin. Ang sarap. May nakita pa akong silid doon sa dulo. Pumpahan natin dahil mukhang storage room ito. Ang unang napansin ko ay isa sa mga laruan ng bata. Wow, anong klaseng hayop kaya ito? Baka ito ay baka. Tingnan nyo, nilagyan nila ng mga bakal na gulong sa ilalim para magamit ng mga bata sa paglalaro. Napakaganda. May baul pa dito. Oh, Diyos ko. Ito pala ang baul ng mga costume para sa mga bata kapag nagbibihis-bihisan sila. Napakagaling nito. Dito naglalaro ang mga bata noon. Ilalagay ko muna ang laruang na baka dito sa loob. Ano naman ito? May mga label. Nakasaad dito, Shoes. Ibig sabihin ay para sa paglalaro. Kaya malamang mga laruan ito para sa mga bata. Tingnan nyo ito. Maliliit na muebles para sa mga bata na ginagamit sa paglalaro. Tignan nyo, may mga takip ng lampara dito. Pingpong. Wow, napaka-interesanting makita ang mga bagay na ito. May mga raketa pa ng tennis sa gilid. Okay, may skis din. Oh wow, may skis sa likod. May mga timbangan at mga gamit sa kusina doon sa ibaba. Oo, lumabas na tayo ngayon. Wow, napakagandang eksplorasyon ito. Ngayon ay nasa labas na tayo ng kastilyo, sa harap ng lawa sa paligid ng kastilyo. Makikita ninyo ito sa malayo. Talagang napakaganda. Kaya nais kong magpasalamat sa inyong lahat sa panonood ng video ngayong linggo. Kung bago kayo sa channel at gusto nyong makakita pa ng ganitong mga pakikipagsapalan sa iba't ibang bahagi ng mundo, mag-subscribe kayo, i-like ninyo ang video at mag-iwan ng magandang komento kung ano ang inyong naisip tungkol sa lugar na ito. Mayroon ding link sa description para sa Patreon. Doon ninyo maaaring suportahan ang channel at matulungan kaming maglakbay sa napakagandang mundong ito. May link din sa description ni Jeroen. Tingnan niyo siya. Tinulungan niya akong kunan ng video ang lugar na ito at gumagawa rin siyang napakagagandang larawan sa Instagram. Kaya bisitahin ninyo rin yon. Magkikita-kita tayo ulit sa susunod na linggo sa isa na namang epic na eksplorasyon. Paalam, mahal ko kayong lahat. Paalam. Sana'y nasiyahan kayo sa ating exploration. Huwag kalimutang mag-subscribe para sa mas marami pang adventures na tulad nito at i-click ang notification bell para updated ka sa bawat bagong video. Siyempre, i-like at i-share na rin ang video na ito sa inyong mga kaibigan. Maraming salamat sa panonood at hanggang sa muli nating pagtuklas.